pagmamahal mo po sa amin. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, na may makita ka po sa puso po namin na punong-puno po ng pasasalamat at pagsamba sa iyo. Kaya samahan mo po kami. Ngayon po, O Diyos, gusto ka po naming sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw po yung may taas po namin. Tulungan mo po na maibaba po namin ang sarili po namin. Salamat po, Diyos. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Good morning. So, salamat sa Diyos. Sino na nakakita ng ulan? Alos lahat ng lugar natin medyo umulan na, di ba? So, salamat sa Panginoon na siya yung may hawak ng ulan. Pag hindi hinayaan ng Diyos na umulan, hindi uulan. Kaya napakaraming bagay na pwede nating ipasalamat sa Diyos. Na lahat, siyang sovereign God, lahat siyang may control. Kaya lang inaantay niya na tayo magpakumbaba at lumapit sa Kanya. Aminin sa Kanya na kung wala ang Diyos, hindi natin kaya. Yung ganitong klaseng kapakumbaba na Panginoon, kailangan ka po namin, tulungan mo po kami. At salamat po sa pagmamahal mo po sa amin. So ngayong umaga, salamat sa Diyos na patuloy tayo hanggang matapos natin yung Gospel of Luke. At nakaraan, di ba, yung nagalit si Jesus. So sabi ng, kapag nagalit yung iba, Pastor, di naman kasalanan magalit, di ba? Hindi kasalanan magalit, pero not to the point na magkakasala ka ng dahil sa galit mo. Diba? Sa galit ko minsan, hindi na-exercise yung self-control, pwede ka makapatay ng tao. Actually, hindi mo siya pinatay ng saksak. Pero sa puso mo, di ba, pinatay mo na yon? At sa puso mo, nagkasala na rin tayo sa Diyos dahil sa sobrang galit. Kaya importante yung self-control na bigay ng Diyos yon, na kahit galit ka, pag abang galit ka, huwag ka magsasalita. Huwag kang kikilos. Kung may bulsa ka, ilagay mo sa bulsa mo yung kamay mo para walang tatamaan. Di ba? So pag hindi ka nagalit, saka mo sabihin yung gusto mong sabihin sa maayos na pamamaraan. So si Jesus nagalit siya. Bakit siya nagalit? Kasi hindi lang siya, ito malapit na siyang malapit na siyang mga Tuesday na to, di ba? Malapit na siyang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ipapako na siya sa krus, di ba? And then Saturday, nakalibing siya, nasa libingan siya, and then Sunday, mabubuhay siya muli. So malapit nang matapos yung mission niya, may 3 taon lang yon, pero marami pa ring tao ang hindi naniniwala sa Kanya. At hindi lang sa naniniwala, of course, pag hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi lang sa hindi mo siya sinusunod. Actually, most of the time, maring babastusin mo na siya, hindi mo na siya gagalang, at bababuyin mo na. Kaya sabi ng Bible, di ba, huwag mong ibigay yung perlas mo sa baboy, ito yung sa Diyos ito eh. So ito sabi niya, nagalit siya kasi nga, nagtuturo siya sa temple araw-araw, parang ganito, pero malaki yung sa kanila, sa Jerusalem. And then sa paligid ng temple na yon, yung mga nangangalakal, di ba? And then ginawa nilang palengke yung gilid ng simbahan. Nasabi ng Panginoon, di ba, dapat ang templo na to, parang dito, ang templo ko sabi niya, dapat bahay siya dalanginan, house of prayer. Kaya dito pinapractice natin dito, di ba? Na pagpasok mo, meron naka-plus na mga prayer requests. So pag binasa mo yon, panalangin na sa Diyos yon at marami yon. Kasama na yon bansa natin, ang presidente natin, yung may mga karamdaman. So salamat sa Diyos na sabi niya, hindi niya ito tolerate. Mahal niya tayo, pero kinasusuklaman niya yung kasalanan. Merong kakaibahan yon. Mahal niya yung makasalanan, tayo yon. Pero kinasusuklaman niya yung kasalanan. At gusto niya, tumigil tayo kasi hindi magbubunga ng maganda yon. So natandaan nyo, ginawa natin para matandaan natin doon sa mission at layon ni Jesus, last week yan, nakita natin yung banal na tungkulin ng Diyos, di ba? Tungkulin ng Diyos na ipaliwanag sa atin na ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno. Tungkulin ng Diyos na malaman natin yung destination natin, na meron tayong pangalawang buhay, yung walang hanggang buhay. Yung buhay sa lupa, 120 lang yon. And then kapangyarihan ng Diyos, nakita natin yung banal na kapangyarihan. Sa Kanya lang nanggagaling to. Ginagamit niya yung doktor, alibawa sa karamdaman, ginagamit niya yung doktor, ginagamit niya yung mga gamot, pero ang Diyos pa rin ang magdi-decide kung gagaling tayo sa pamamaraang yon. Kasi siya yung pinaka-greatest doctor. Siya yung may kapangyarihan na magpagaling. And then yung salita ng Diyos, ito yung kailangan natin.
So pag Sunday, konti lang yung salita ng Diyos, so kailangan mas maganda, araw-araw nagbabasa ka ng Bible. Kahit na 1 chapter a day lang, basa ka lang ng basa. Ito yung makakarandag kaalaman, saka natutuwang Diyos sa iyo. At pag nalugod ang Diyos sa iyo, alam mo na yung gagawin niya. At ang habag ng Diyos, hanggang ngayon pinapakita niya. Hindi nyo nahalata na habag ng Diyos na nakaakyat ka rito? Amen? Di ba? Habag ng Diyos na nakaakyat ka rito, hindi yan kalakasan, di ba? And then habag ng Diyos, meron tayong kuryente, meron tayong sound system, meron tayong aircon. Lahat yan pag tinignan mo, habag ng Diyos yun kasi mahal niya tayo. Diba sabi niya, at lalo na kapag nakikinig kang ganito, pumunta ka sa simbahan, natutuwa ang Diyos sa iyo doon. At yung habag niya, ipaparamdam niya hindi lang pag Sunday, kundi sa mga darating na mga araw. And then ngayong umaga, tingnan natin yung kapangyarihan ni Jesus. Nakita natin from the beginning kapangyarihan niya, pero marami yung taong hindi naniniwala. Dito sa lesson natin ngayong umaga, pinakita yung mga pinagdududahan itong kapangyarihan ni Jesus. Of course, kung di ka naniniwala kay Jesus, meron ka talagang doubt, di ba? Meron kang duda. Totoo bang Jesus na yan? Totoo ba nagpapagaling ng karamdaman yan? Totoo ba na hindi niya ako pababayaan? Yung mga pangako niyan, dami-dami, di ba? Magdududa ka doon kasi meron kang unbelief, hindi ka naniniwala. So, importante yung, if God said it, just believe it. Kapag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo na lang, Diyos yun Siya yung nag-create ng langit at lupa, siya nagbigay ng buhay natin, hanggang ngayon siya pa rin ang may control. So, tingnan natin ngayon yung pinagdudahan ang kapangyarihan ni Jesus, makikita natin sa Luke chapter 20, verse 1 to 8. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos? At sabay-sabay natin po siyang basahin. Sabi niya, isang araw habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nangangaral na magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, kasama ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila sa kanya, sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, tatanungin ko muna kayo, sabihin niyo sa akin, kung kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo, sa Diyos ba o sa tao? Kaya't nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao dahil naniniwala silang propeta si Juan. Kaya't ang sagot na lamang nila ay, hindi namin alam. At to 8, sabi niya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatan upang gawin ang mga ito. Amen. Ama, salamat po sa salita mo po na iniwan mo po na pwede po naming pag-aralan, pwede po naming bulay-bulayin, pwede po naming pagkuhanan ng karunungan para sa arawan ng buhay po namin. At salamat po, nasa Pilipinas po kami na hindi po pinagbabawal itong ginagawa naming pag-aaral ng salita nyo. At salamat po, O Diyos, sa lugar na ito, sa ECF Center, na ikaw po yung nag-aayos, ikaw po yung nag-aalaga, para komportable po kami na makapakinig ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, ikaw po yung magturo sa aming lahat. Itago mo po ako sa iyong likuran, O Diyos, na yung gusto mo lamang po ang masabi ko. Bigyan mo po ako ng karunungan galing nga po sa iyo. Gamitin mo po kayo bilang daluyan po ng pagpapaliwanag ng salita mo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong mo po. Sabi niya, tapos na yung binigay na panahon, lahat ng bagay merong hangganan, di ba? Kahit ang buhay natin, may expiration yan. Kahit na yung produktong binili mo, gawa ng Japan, gawa ng magagaling na country, meron pa rin yung expiration, may hangganan. So dito, titinan natin yung kabaitan ng Diyos, mapagpasensya siya, mapagpakumbaba siya, hindi siya madaling magalit, sabi ng Diyos, pero sabi ng Bible, pero merong hangganan yon. Ito yung hindi natin alam kung kailan, saan yon, pero importante alam natin na merong hangganan, dapat hindi ko aubusuhin ang Panginoon. Dapat yung katigasan ko ng ulo, medyo bawas-bawasan ko na. Kasi kahit mahal ako ng Diyos, meron hangganan yung pagmamahal niya. At dito, sa lesson natin ito, dito natin makikita yon. Remember, sabi ni God sa ibang parte ng Bible, kapag talagang
ilang beses niya na tayong inaabot, ilang beses niya tayong pinagpapasensyahan. Sa sukdo lang sa kasamaan natin, sabi niya, ibigay mo na yan sa demonyo. Kasi pag ibig sabihin, tinanggal ng Diyos ang protection sa atin, ang gagawin ng demonyo yung tatlong agenda niya, tama? Siya ay pumunta para magnakaw, para manira, at para pumatay. Bakit? Para baka sakali, kapag talagang nasira na yung buhay mo at wala ka nang mapundahan, baka sakaling bumalik ka sa Diyos. Ganon kalalim ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Gagawin niya lahat para lang ang lahat ng nilalang niyang tao, tayo yon, makabalik sa Kanya. At sabi niya malinaw, ayaw niyang isa man sa atin ay mapahamak sa impyerno. Kasi yung kamatayan, nandun na yon. Dahil sa kasalanan natin, nilagyan na ng hangganan yung buhay natin hanggang 120 na lang. Kaya lang sabi niya, merong pangalawang buhay. Ito yung walang hanggang buhay, dalawa lang destination. It's either sa langit o doon sa kapahaman sa impyerno. At ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Kaya sabi niya, gumagawa siya ng lahat ng pamamaraan, lahat ng strategy ginagamit ng mga simbahan para lang ang tao mahikayat na makinig. Para ang tao mahikayat na maniwala sila. Kasi yung hindi ka paniwalaan, ito yung magpapahamak sa lahat ng tao. Walang exempted doon. Kaya dito, tapos na yung binigay na panahon ni Jesus sa kwento niya, then nakita natin, pinag-usapan nila, sino yung nagbigay siya ng authority? Ano ba yung authority? Ano ba yung authority? Ang magulang, pag wala ka pang asawa, sa kanya ka pa umaasa, nakatira ka sa bahay ng magulang mo, siya nagpapakain sa iyo, siya nagpaparal sa iyo, sakop ka ng magulang mo. Yung authority, you have to submit with the authority, sabi ng Panginoon. Nasa Pilipinas ka, Pilipino ka, nandito ka sa Metro Manila, nandito ka sa Pilipinas, meron kang tungkulin na magpasakop ka sa authority ng bansa natin. Sabihin mo, kinukurakot naman pastor yung tax ko, hindi niya ako magbabayad ng tax. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ikaw, obligasyon mo, magbayad ka ng tax, and then yung nangurakot, mananakot sa Diyos yun, huwag mong problemahin yun. Ang problemahin mo, yung sarili mo. So ito yung authority na tinatanong sila Jesus kasi nagdududa sila. Na ayaw nilang maniwala na si Jesus ay Diyos. Kasi from the Old Testament, naririnig niya sa mga propeta, darating yung tagapagligtas, darating yung hari para sa walanggang hari. Kaya lang ang concept nila ng hari, ito yung maghahari sa Israel. Hindi nila inisip na yung maghahari sa langit o maghahari sa spiritual na paghahari. So ang concept nila, maliit lang, pakamunda lang. And then paano sila maniniwala kay Jesus? Remember na pag-usapan natin last week. Pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakasakay siya sa isang maliit na asno. Di ba merong asno, nanay at saka yung foal o yung bisiro, kung tawag, di ba? Tama ba, bisiro? Sabi ni Jesus, kunin nyo yung asno, yung batang asno, yung hindi pa nasasakyan ng tao. So may imagine mo itong sabi nilang darating na tagapagligtas, darating na hari. Dapat di bang kabayo niya, yung matikas na kabayo, di ba? Yung talagang sabi niya sa Revelation, yung puti pa yung kulay ng kabayo. So sa expectations nila, hindi ito. Kung ito yung hari, dapat tall, dark, and handsome siya, matipuno yung katawan niya, tapos yung kabayo niya talagang matikas, panghari talaga yung kabayo niya. So hindi talaga sila naniniwala. Kaya sabi ng Diyos, kailangan mo ng pananampalataya. Without faith, hindi ka pwedeng maligtas. Bakit? Katulad nun, paano ka maniniwala ito ba yung magiging hari? Wala nga siya sundalo. Ang sumusunod sa kanya, yung mga pinagaling niya, yung mga naniwala sa kanya, di ba? Mga ordinaryong tao. Remember, ang pinagmulan ng kanyang ministry sa Sea of Galilee. Ang Galilea, lugar siya ng mahihirap. Most of the people sa Galilee, hindi sila nakapag-aral. Bakit? Sa kahirapan. Doon sila, buhay nila pangingisda lang doon sa Galilea doon. So ito yung mga sumusunod sa kanya. So maraming tao nagduda. Ano ba yung authority na, sino nagbigay na sa yung authority para magpagaling? Hindi sila nakikinig na siya'y anak ng Diyos, siya'y galing sa langit. From the beginning, hindi sila nakikinig. Sabi sa Matthew 28:18, sabayan niyo ako. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hanggang ngayon po, ito yon. Walang pagbabago dyan. Kaya nga sabi ni Jesus, kung gusto mong pumunta ng langit, sabi niya, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta sa langit, kundi sa pamamagitan ko.
So sabi niya, gusto mo makilala ang Ama? Dapat makilala mo ako. Lahat yan, pag-isahin mo yan, si Jesus lang talaga. Kaya dito makikita, pag si Jesus dinagdagan mo, false religion na yon. Ngayon, pag si Jesus, tinanggal mo yung Ama, tinanggal mo yung Banal na Espiritu, delikado ka rin. So sinabi siya malinaw, sabi niya, ibinigay na kay Jesus. Kaya ang sabi niya, hindi pinapakinggan ng panalangin niyo. Bakit? Hindi nyo ipinapanalangin sa pangalan ko. Kaya pag nanalangin tayo, di ba, Ama kong Diyos nasa langit, sasabihin mo lahat ng panalangin mo, sa dulo ng panalangin mo, lahat pong ito ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Ito yon, ito yung sinasabi niya na kasi nasa Kanya lahat binigay ng Diyos Ama. So nakita natin yung sa kwento natin para ma-memorize nyo. Saturday, dati sa Galilea siya, di ba? And then Galilea, sea yan. And then dito sa baba niya, yung Dead Sea. Kapag pumunta ka ng Dead Sea, nandun ka sa pinakamalalim na parte ng buong mundo. Buong mundo. Pag napunta ka doon, kaya medyo mararamdaman mo sa tenga mo yung kailangan mo lumunok ng laway, parang ganon. Kasi parang because yung pressure. And then pag umakyat ka ng Dead Sea dyan, and then nakit ka rito, nandito yung Sea of Galilee, di ba? At isang sobrang tubig dito, pupunta dito sa Dead Sea. So dito namalagi si Jesus. Maraming gumawa siya ng miracle, di ba? And then pumunta na siya papuntang Jericho. Ang purpose talaga niya, papunta ng Jerusalem. Kasi doon niya babayaran yung kasalanan natin. Doon siya papatayin. Instant na tayo yung papatayin. So pagpunta niya ng Jericho, remember sa Jericho, hanggang ngayon naka-flat yun. Bakit? Merong warning ang Diyos doon. Merong nagtangka sa history, makikita mo. Merong nagtangkas. Ang warning ng Panginoon, nung giniba ng Diyos yon, dahil sa kasalanan nila, hindi mo na pwedeng taniman o hindi mo na pwedeng tayuan ng any structure. Alam mong pili ng Diyos? Sabi niya, kapag nagtayo ka na kahit malit na bahay lang o malit na tindahan yan o anumang tinayo mo dyan, sabi niya, ipapato mo yung dalawang batong yun. Sabi ng Diyos, sabi niya, susumpayin ka. Anong sumpa sa'yo? Mamamatay yung panganay mong anak at saka yung bunso mong anak. At merong nag-attempt nun at nangyari nga. Kaya hanggang ngayon po, walang nagtatayo doon. Alam nila na totoo pa rin sinasabi nila. So Jericho, and then paakyat siya. Di pa nandito yung Sea of Galilee. And then Jericho, nandito siya. And then ang Mount of Olives, nandito siya. Matarik po yan, matarik. And then pagbaba mo ng Mount of Olives, doon mo makikita yung Jerusalem. Mount of Olives dito, hanggang ngayon, ang natanda niyo last week, bakit sinaralan yung pinto? Ang nagsara doon, mga Islam. Naniniwala sila sa sinasabi ng Bible. Pagbalik ni Jesus, dito siya pupunta sa Mount of Olives. Ang ginawa nila, yung East Gate ng Jerusalem, sinara, sinimento talaga. Na hindi nila naisip, itong Diyos na makapangyarihan, ano ba yun? Pwede ba niyo lundagin? Pwede ba siyang gibain yun? So ito yung makikita mo dito na nandito na sila and then pupunta sila Saturday, galing sila ng Jericho, pupunta na sila ng Jerusalem. Pero unang dadaanan nila sa may tuktok ng bundok na ito, sa gilid nito, nandito yung bahay, ito yung Bethany. Ito yung Bethany, ito yung bahay ni Lazaro. Natanda si Lazaro, yung binuhay ni Jesus, mga weeks lang ang nakakaraan. And then, very close si Jesus, si Lazaro sa kapatid niya, kay Martha at saka kay Mary. Si Maria, di ba? Maria at saka si Mary. So dito sila, dito pumunta si Jesus, Saturday yon, and then doon siya natulog. Of course, nung malaman ng mga tao, oy, nandyan yung bumuhay kay Lazaro. Kung ikaw yun, anong gagawin mo? Pupunta ka siyempre doon. So pagpunta ni Jesus doon, maraming mga tao doon. The usual, si Jesus gagawin niya yung tungkulin niya. Remember, anong mission ni Jesus? Hahanapin niya ang naliligaw, nawawala, para ito ay iligtas. Siyempre, pag nawawala ka, mapapahamak ka. Ito yung purpose ni Jesus, hindi naintindihan ng maraming tao. So dito, maraming Saturday, natulog siya. And then kinabukasan, siyempre maraming tao nagturo sa Gospel of Matthew. Sinulat niya doon, may sakit, pumunta ron. Pero sa Luke, hindi natin nabasa, di ba? Pero kay Matthew, merong sa account niya, merong mga may sakit na pinagaling ni Jesus. So may imagine mo yung tao ng Sunday, and then, kinaumagahan, pupunta na siya ng Jerusalem. Ito na yung pinakuha niya yung asno na sasakyan niya. Ito na yung numakita ng mga tao. Remember, merong Passover Feast Festival. Once a year yon, ginaganap doon. So ang mga tao doon, sabi ng mga historians, mga 2 milyon mahigit.
So may imagine mo 2 milyon, wala namang hotel na ganong karami. So yung mga practically, lahat ng vacant space doon, ginawang tent. Kasi mga Israel, ganun talaga sila mamuhay, mga naka-tent lang. And then doon na yung mga taong sumusunod kay Jesus, yung mga pinagaling niya, yung mga naniwala na nakakita ng miracle, sumusunod sa kanya. At yun yung mga nakabalita sa Jerusalem, sinasalubong naman siya. Kaya sa Catholic, di ba meron tayong salubong na, yun doon nila kinuha yon. And then, of course, sa dami ng mga taong yon, marami yung hindi pwedeng lumapit kay Jesus, di ba? Kasi marami. So, ginawa ng mga tao, nung Monday yon, ito na yung nagputol sila ng mga sanga at karamihan ng puno doon, nabubuhay sa disyerto, mga palm tree, parang kalahi ng nyug natin. Ito yung ginaya nating palaspas galing sa dahon ng nyug. Winawagayway nilang ganon. Kasi nga, nagpupuri sila, nandito yung tagapagligtas. Sabi niya, Hosana in the highest, nangapagtagligtas namin. Ang ibig sabihin ng Hosana, kapag tinignan mo sa original niya, sabi, iligtas mo kami ngayon na iligtas mo kami. Pero hindi nila naintindihan, ang kaligtasan dala ni Jesus, higit pa sa kaligtasan na pagpapahirap ng mga Romano sa kanila. Pero sa kanila, gusto lang iligtas ni Jesus sa kasamaang ugali ng mga Romano. Kasi mga Gentiles yun, mga Gentiles, sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, marami silang mga ritual laban sa Diyos. Pero so Hosana, sabi niya, iligtas mo na kami ngayon na, pero sana hindi nila, parang tayo, salamat sa atin, naintindihan natin, dumating si Jesus para iligtas tayo. Yun yung pinaka-main purpose niya, pinaka-pangwalang hanggang purpose niya. So yung Monday, ito yung sineselebrate natin na Palm Sunday. Na pag sa Bible, dapat Palm, hindi sa dapat Palm Sunday, dapat Palm Monday. Kaso nga sa kultura natin, ginawa para hindi magkagulo, walang pasok ng Sunday, ginagawang Sunday. Pero at least naintindihan natin. And then pumunta siya ng Monday, nag-ministry sa temple, araw-araw nagtuturo siya doon. Pagdating ng gabi, uuwi na naman siya ng Bethany. Gaano kalayo ang Jerusalem sa Bethany? Mga 3.2 kilometers. Siyempre wala namang tricycle nung araw, walang mga sasakyan. Lalakaran mo yon, and then talagang walang semento, walang mga asfalto, mga rough road talaga. So magit na 3.2 kilometers to be exact ang layo ng Jerusalem sa Bethany. So paggabi, imagine mo, umuwi si Jesus doon. Pagdating ng araw, pupunta na naman siya sa Jerusalem. Araw-araw yon, nagtuturo siya sa temple. And then Tuesday, ito na nga yung nagalit siya, no, last week. Nagalit siya kasi ginawang palengke. Palengke yung templo ng Diyos. At hindi lang basta palengke, yung lahat ng klaseng pandaraya na nandun sa temple. Alam na natin na ang mga tao, imagine mo, may 2 milyon, may dala silang offering kay God, maring kambing, baka. So, gaano karami yon? Imagine mo yung ingay nun, tsaka yung amoy ng ipot nun, di ba? Tapos yung, di ba, pag maingay, para kayong nasa palengke, di ba? So, ganun kaingay yung mga traders doon. Samantalang si Jesus, nandito sa temple. So, na-imagine mo yung kinikim-kim na damdamin ni Jesus, nagagalit talaga siya from the beginning kasi sabi niya, hindi man lang nyo nire-respeto na dito nagwo-worship kami, nagba-Bible study kami, pero nandyan kayo, puro pandaraya pang ginagawa nyo. So ito yung makikita mo in the big picture, lahat ng tao kailangan ng Diyos. Kasi without God, hindi alam yung ganong masama. So yun nasa Tuesday, and then Wednesday na itong titingnan natin, doon siya nagalit na. And then itong araw na to, this is Wednesday na. Wednesday na itong salyason natin. So nakita mo, basta tandaan mo, yung Tuesday, ito yung pinagtutumba ni Jesus yung yung mga mga mesa nila, and then pinakawalan niya yung mga kalapati. Siyempre, lipad na yung mga kalapati. Siguro tinanggal niya yung mga tali ng mga baka, nagkawala yung mga baka. So ma-imaginein mo, doon sa Jerusalem, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda, wala tayong picture ng araw. Kaya wala ka makitang picture. Mga artist perspective lang. Pero pag binasa mo ang Bible, napakaganda talaga niya. Alam mo, meron silang bato sa Israel na parang marmol. Na kapag kiniskis mo yan, parang granite na magiging makintab. So imaginein mo yon, lahat ng pader nila ganon, lahat ng mga gusali nila ganon, tapos pag sinikatan ng araw, akala mo para siyang perlas, para siya sigurong treasure na kumikintab-kintab. Ganon siya kaganda nung araw na lahat ng tao, wala nang ibang gaganda pang structure sa structure na yun. So ito yon. Kaso sa kagandahan, parang sa atin. Pag umasenso ka,
ang unang-unang, pag hindi ka nag-ingat, ang unang-unang makakalimutan mo ang Diyos. Normal talaga ng tao yon. Kaya nga, makita mo sa simbahan, di ba, pag walang trabaho, nasa simbahan, pero pag nagkatrabaho, wala na sa simbahan, di ba? And then, kapag mahirap, nasa simbahan, pag yumaman, tapos sisisihin pa si pastor. Pastor naman kasi yung parking yung dumi. Yung parking yun. So lahat ng dahilan, of course, meron kang justification, meron kang mga reason. Pero dito makikita natin na kung bakit at least maramdaman natin yung nararamdaman ni Jesus. Nandun siya nagtuturo. Hanggang ngayon, nagtuturo si Jesus sa pamamagitan ng mga pastor, mga pagturo, pero mga tao wala lang. Binabali, wala lang. And then, titingnan natin yung 3 puntos kayong umaga. Pinagdudahan ang kapangyarihan ni Jesus. Nandun yung parting pagtutuos. Dadanasan natin yon. Hindi tayo makapagtago, magtutuos tayo ng Diyos. And then, nandun yung tanungan. And then, alam na natin, di ba? Someday, tatanungin ka ng Diyos, anong ginawa mo sa binigay ko sa'yo? Anong ginawa mo sa perang pinagkatiwala ko sa'yo? Anong ginawa mo sa kagandahang pinagkatiwala ko sa'yo? Anong ginawa mo sa katalinuhan na binigay ko sa iyo? Yung mga yon. Someday, there will be accounting. Remember, sa pag-aaral natin, naharap tayo sa Diyos, yung mabuting katiwala, mas pagkakatiwalaan pa niya ng mas marami. Pero yung yung masamang katiwala, kahit yung konting natitira pa sa Kanya, kukunan niya. Alam na natin yon. Without God, alam ko nakaranas tayo nun. Hindi ka nagtataka, trabaho ka ng trabaho, ang sipag mo na. Lahat ng tao masipag kasi biyaya ng Diyos yon. Then kumikita ka, then pagdating na sweldo, di ka ba nagtataka, kinabukasan wala na yung sweldo mo? Oo, tapos utang ka na uli, di ba? Kasi malinaw na sinabi ng Diyos sa Bible, na sabi niya, yung huwag kang umasa sa inyong sariling karunungan kasi hindi mo kaya. And then sabi niya, kapag wala kang may malapit na relationship kay God, yung pera mo para mong nilalagay sa sirang pitaka o butas na bulsa. Kapag tinanggap mo yung pinagpaguran mo, magtaka ka, wala na naman. Tapos umutang ka na naman, nagtataka yun. So, ito yun. Without God talaga, hindi natin kaya. Kaya simpleng ka lang, God, kailangan po kita. So, every part ng buhay, dapat nating hingin ang presensya. So, and then, tanungan, and then, dito na yung pagpaparusa. Sa lesson natin, the same. Kasi si God, hindi ka naman niya paparusahan agad-agad. Meron siyang maraming warning. Kaya lang, at the end of the day, di ka pa rin nakinig, di ka naniwala, darating na yung angganan, napaparusahan ka. Kasi malinaw naman from the beginning, sabi niya, the wages of sin is death, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan nga Dapat matagal na tayong patay, tama nga? O sabihin mo sa katabi mo nga, salamat buhay ka pa. Kasi kung hindi lang grace ni God, tayong lahat kasama na ako doon, wala na tayo dito, di ba? So darating yung pagpaparusa ng Panginoon. So una yung pagtutuos. Sabi niya sa verse 1, sabayan niyo ako, isang araw abang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nangangaral ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, kasama ang mga pinuno ng bayan. Itong lahat ng mga pinunong to, they're against kay Jesus. Natatandaan niyo, mga hipokrito, tinatawag ni Jesus na hipokrito. Na sinasabi nila, alam nila, tinuturo nila, pero hindi nila pinapamuhay. Ano bang tawag doon? Yung hipokrito, ano bang ibang term niyan? Yung plastic, di ba? Plastic at saka yung yung gano'n. So dito, anong tinuturo ni Jesus? Hanggang ngayon, tinuturo ko the same. Yung magandang balita. Ano yung magandang balita? Kasi yung masamang balita, lahat tayo may kasalanan, tama? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So alam na natin yun. Lahat tayo. Walang isa man sa atin, kasama ako doon, na umabot do sa pamantayan ng Diyos. So ito yung magandang balita. Pero ang magandang balita, sa kabila ng makasalanan ako, gumawa ng paraan ang Diyos. Pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus, bugtong na anak niya, para bayaran yung kasalanan ko, para ako'y matubos niya doon sa kaparusahan ng kasalanan ko. Yun ang magandang balita. At yun ang tinuturo ni Jesus. Dito araw-araw tinuturo niya kasi gusto niya maligtas yung mga tao. Pero nandun yung mga, nilapitan siya ng mga punong pari, di ba? And then tagapagturo ng kautusan. Sa English, di ba, yung mga scribes, yung mga teachers of the law,
Ang mga yan, sila yung mga abogado yan eh. Abogado yan, silang gumagawa ng mga batas. At kapag sinuway mo yon, legally talagang wala kang lusot talaga. At sa kanila, hindi katulad sa atin. Na ipapabarangay ka muna. And then, iarap ka sa, ano na yon? Hindi pa sa judge eh. Iharap ka doon sa, parang imimediate pa, di ba? Ayusin, tapos ididemanda ka, mga ganun proseso. Sa kanila, hindi. Kapag merong complaint sa'yo, right there and there, real time, kapag merong dalawang witness, ano gagawin sa'yo? Babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Kasi nga, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero by the grace of God, unti-unti niyang binago yun. Unti-unti niyang binago. At ang mga ito, talagang dahil sa from the beginning, against sila kay Jesus, naghanap lang talaga sila ng pamamaraan para maparatangan si Jesus. Gusto talaga nilang patayin si Jesus. Kaya lang paano nila gagawa ng masama si Jesus? Lahat ng tao naniniwala, maraming tao naniniwala sa Kanya. So, ang mga tao ang kalaban nila. So, naghanap sila ng ebidensya na makita nila na magkamali si Jesus sa pagsasalita. Magkaroon sila ng ebidensya para magawa yung masamang hangarin nila. Ayon nilang maging hari si Jesus. Parang sa atin, wala man pang nag-iba eh. Ayaw mo maging hari mo si Jesus kasi ayaw mo magpasakop sa Kanya. Lumayas ka ng bahay mo, ayaw mo magpasakop sa magulang mo. Hindi ka nag-aral, ayaw mo magpasakop sa guro mo o sa school. Nakita nyo, ay wala kang trabaho ngayon, ayaw mo magpasakop sa employer mo. So the same, walang pinag-iba. Ang turo ng Diyos, sabi niya, magpasakop ka sa otoridad. So natrabaho ka, pasakop ka sa boss mo, andito ka sa simbahan, pasakop ka sa pastor mo o sa mga elders mo, kung meron kang elders o deacons. Pag nasa eskwela ka, magpasakop ka sa teacher mo. Pag nasa may gobyerno, magpasakop ka sa gobyerno. Ito pa rin ang gusto ng Panginoon, ito pa rin yung tama. Pero itong mga ito, from the start, laban sila kay Jesus talaga. Talagang, of course, pag laban ka kay Jesus, hindi mo siya pakikinggan, hindi mo siya susundin. To the point nga, babastusin mo pa siya, hindi mo nga siya ginagalang eh. Ito yung malaking kasalanan din ng bansa natin. Merong bata kaninang umaga, bata 8 years old. Sabi niya, Pastor, kaya nagagalit ang Diyos sa atin sa Pilipinas, di ba? Kasi pagsamba natin sa Diyos-Diyosan. I was so amazed. 8 years old na bata sa atin, sinabi niya sa akin. Ibig sabihin, naintindihan niya. Bata siya, naintindihan niya na kinasusuklaman ng Diyos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi yung Diyos Espiritu siya. Imagine mo, sasamba mo yung Diyos-Diyosan na pag natumba yun, di nga niya kayang tumayo mag-isa. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, pag hindi ka nag-ingat, paparusahan ka. Magiging katulad ka nung Diyos-Diyosan na sinasamba mo. Na kahit kakausapin ka ni Jesus, kahit nandito ka ngayon, hindi mo maintindihan yon. Meron kang tenga, pero hindi ka talaga nakakarinig. Meron kang mata, hindi mo makikita yung katotohanan. At meron kang kaisipan, hindi mo talaga maintindihan. Because we cannot mock God. Siya yung sovereign God, siya lahat ang may control ng lahat. Hindi mo siya pwedeng habang panahon na babastusin o hindi mo igagalang. Siya pa rin ang may control at dapat magpasakop. So ito dapat malaman ng buong mundo na ginagawa ngayon ng lahat ng simbahan sa buong mundo, lahat ng missionary, ito yung ginagawa nila. At kayo, the same, ginagamit kayo ng Panginoon. Yung mga napunta kayo dito, may nag-invite, ginamit ng Diyos yon. At kapag iyon ay naligtas, naniwala siya sa mensahe ni Jesus, maliligtas yon. At alam mo sabi ng Diyos, pag naligtas yon, pagdating mong langit, meron kang gantimpala, crown of righteousness. Alam ng Diyos yun, hindi tayo malulugi sa Diyos. So ano lahat ng ginagawa mo rito? Lahat ng effort natin, mahirap naman talaga. Talaga naman mahirap. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka malulugi sa Diyos. Yung konting ginawa mong yun, susuklian ng Diyos yun. Kung bakit may nagpapakamatay, kung bakit magulo ang buhay, kung bakit dysfunction ng mga family, hindi tayo tinuturuan na life is difficult. Wala sinabi sa na Diyos na ang buhay ay is a bed of roses. Wala siyang sinabi. Kaya nangyari, hindi tayo handa. Kapag may dumating na problema, wala, bagsak na tayo. Ang tinuturo ni Jesus, hindi siya madali. Mabuhay na Kristiyano, imposible pa nga. Sabi niya, kaya ibig sabihin, kailangan mo ang Diyos. Kasi kung mag-isa ka lang, lagot ka, hindi mo kaya. So ang tinuturo ni Diyos, ni God, na kaya mong tiisin. Sabi niya, sa pagtitiis mo, nade-develop yung karakter mo.
At yung maging karakter na yun, hindi lang magbubunga ng kaligtasan, kundi sabi niya, kakaroon ka ng buhay na maayos. Kasi kahit ba toyo lang yung ulam mo, hindi ka napasalamat. O kung wala kang ulam, kinu-question mo ng Diyos. You can test yourself eh. God, akala ko ba Kristiyano? Akala ko ba anak mo ako? Bakit wala akong pagkain? Di ba, tanungan? Tanungin ka ng Diyos. Anong tanong ng Diyos sa'yo? Masipag ka ba? Yun, di ba? So makikita mo kung bakit hindi ka nakamawala sa pagkaalipin mo, meron ka dapat cooperation with God. Nandun na kapangyarihan ng Diyos, pero kayong dalawa, meron kayong cooperation. Sa mga taong ito, wala talaga, ganun na talaga sila. Alam ni Jesus yun. Kaya yung mga series ng Luke, di ba? Puro mga Pariseo, magbula pa kay John the Baptist, sabi niya, akala ba ninyo maliligtasan niyo yung apoy sa impyerno? Kasi alam nila, ang puso nila hindi tunay na naniniwala kay Jesus. Parang superficial. Kaya sabi niya, ipokrito, hindi totoo yan. And then magandang balita, ang tinuturo ni Jesus, hanggang ngayon ginagawa na simbahan yan, at puro kahari ng Diyos ang pinag-uusapan. Kasi itong dito sa lupa, temporary lang. At ngayon, 120 years lang. At bihira na ngayon umabot ng 120 years, di ba? Pag 120 years ka, magkano yung reward mo sa government? 100,000. Makakain ka pa ba noon? May ngipin ka pa ba noon? Nakakalakad ka pa ba noon? Di ba? Kaya sana naman, aga-agahan nila, di ba? Yung mga 60 ka na, meron ka na 60,000, di ba? Ma-enjoy mo naman yung buhay. And then false religion, ito yung gustong i-correct ni God. Ano yung false religion? Yung kakaiba ang tinuturo doon sa tinuturo ni Jesus na magandang balita. Ano tinuturo ni Jesus na magandang balita? Yung gospel ni Jesus Christ. Na hindi ka maliligtas sa ibang pamamaraan. Kasi isang Diyos lang ang nabuhay na muli. At isang Diyos lang, si Jesus lang, ang pinatay. Wala na bang ibang pinatay na ipinako sa krus para iligtas ka, di ba? So ito lang yan. So anything na indeed consistent dito sa gospel ni Jesus Christ belongs to the false religion. Simple lang siya. Dalawa lang yan. Yung katotohanan, yung kasinungalingan. Ito lang yon. Yung puti o itim, ito lang yon. So yan ang false religion. And then, sino yung Antichrist? Anyone. Religion siya, tao siya, hindi siya naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kasali siya sa Antichrist. Naintindihan niyo? From the beginning, from Jesus' birth pa yan, maintindihan mo na si Jesus ay Diyos. Kaya sa gumagawa ng miracle, natatandaan nyo, gumagawa siya ng miracle hindi para maligtas ka, hindi para maligtas ako. Gumagawa siya ng miracle para maniwala ako na siya ay Diyos. At pag naniwala ako, yun ang maliligtas kasi Diyos si Jesus Christ. So anyone, kung sino man hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, belongs to the Antichrist. At yung naniniwala na si Jesus plus, walang Jesus plus only Jesus. Ngayon pag meron kang Jesus plus Mary, plus Joseph, plus Pedro, kung anong pinlas mo dyan, delikado ka doon, kaibigan. Because God is a jealous God. Sabi niya, wala kang sasambang Diyos maliban sa akin. It's not about religion. Ang religion mo, hindi ka maliligtas noon. Ang makakaligtas sa atin, yung meron tayong relationship kay God. Ano yung relationship doon? Isinuko ko yung buhay ko, gusto ko magpasakop sa Kanya, gusto kong maging anak ng Diyos, gusto kong maging kaibigan ako ng Diyos. Ito yung what matters, hindi kung anong religion ka. Religion will not save us, hindi tayo maliligtas dahil sa religion natin. At pangalawa, yung pagtatanong. Ito na nga yun, tinatanong mo ang Diyos, tanungin ka rin ng Diyos, di ba? So dito sa kwento natin, sa binasa natin ng patanungan nila, sabi niya, sinabi nila sa Kanya, kay Jesus, sabihin mo nga, Jesus, sa amin kung ano ang karapatan mo, Jesus, na gumawa ng mga bagay nito. Sino nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Hindi kasi nila alam. Bakit? Because sinumpa sila. Meron tenga, hindi nila naririnig yung sinabi ni Jesus for the past 3 years. For the past 3 years, 3 taon, buo yun, walang ginawa si Jesus every day, kundi mangaral. And before pa dan, natandaan nyo from the beginning, pinaghandaan, di ba? Before na dumating si Jesus, but before na magkatawang tao si Jesus, ang daming propeta, sinasabi nila yung mangyayari. Pero still, hindi sila naniniwala. Bakit? Because they are blinded. At grace lang ni God na God,
tanggalin mo po yung pagkabulag ko, tanggalin mo po yung pagkabingi ko, tanggalin mo po yung kamangmangan ko. Gusto ko pong magkaroon ng pangunawa tungkol po sa iyo. And you pray for that in the name of Jesus. Naniniwala ako na bubuksan ng Diyos yan at maintindihan mo ang sinasabi ni Jesus at mawawala ka doon sa pagkaligaw mo at mapupunta ka doon sa tamang daan na si Jesus nga yung sinasabi niya. And then 3 and 4, sabi niya, sumagot si Jesus, tatanungin ko muna kayo. Sabihin niyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo, sa Diyos ba o sa tao? Remember si Jesus saka si John the Baptist, magpinsan sila, natandaan niyo? Ang nanay ni John the Baptist, si Elizabeth, natandaan niyo? Matanda na siya, pero biyaya ng Diyos dahil pinili siya, ipanganak si John the Baptist, baog pa siya, matanda na, pero nagkaanak. Pero naniwala sila kay God, di ba? At dahil naniwala sila, nangyari yung miracle na ginawa ni God. And then, pinauna siya kay Jesus ng 6 months. Para sabi ng Bible, forerunner si Jesus, tagapanguna. Para ihanda ang mga tao na pag dumating si Jesus, ihanda yung daan na si Jesus, mensahe ni Jesus, makaabot dito sa puso natin. Ito yung kaligtasan. Ito yung role ni John the Baptist. Kaya si Elizabeth at si Mary, nakita nila yung kapangyarihan, nagpasakop sila sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, sikat si John the Baptist, nagbabaptize sa Jordan River. Tatandaan nyo? And then itong mga sumusunod na mga enemy ni Jesus, nandun pa rin. Punta sila wala pa si Jesus, di pa nagpapakita si Jesus. And then, nagpakita siya kay John the Baptist, tatandaan nyo. And then sabi niya ni John the Baptist, of course, sikat si John the Baptist para maligtas ka, kailangan mo pagbautismo. Itong sa atin, malapit na nating i-restore siguro. So yung mga hindi pa nabaptize, you be ready kung gusto magpabaptize. Dito po tayo nagbabaptize. And then, yun na nga sabi ng mga kumakalaban kay Jesus, abay paano kung totoo yun? Di makiuso na lang tayo. Punta sila sa Jordan River, di ba? And then nakihalo sila doon. Alam ni John the Baptist na magpapabautismo sila. Anong turo ni John the Baptist sa lahat? Kayo ay pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan, talikuran nyo yan, at kayo ay magpabautismo para mapatawad ang kasalanan nyo. Di ba? Ito yung paulit-ulit na tinuturo niya. Wala pa si Jesus. Pero pag dumating si Jesus, pag sinabi ni Jesus yon, medyo madali na nilang maintindihan. So itong mga taong suwail na tinatawag ng Diyos na ipokrito, na hindi naman talaga naniniwala pero gusto makiuso, di ba? Paano kung totoo nga? Kasi sikat lahat nagpapabautismo kay John the Baptist. Si Jesus nga nagpabaptize kay John the Baptist, di ba? Kaya sabi ni Jesus, Jesus, sino ako para bautismo? Dapat ako nga. Ano sabi ni John the Baptist doon? Sabi ni Jesus kay John the Baptist, kailangan mangyari ito para sa lahat ng katuwiran. Ano ibig sabihin nun? Natandaan nyo yung lesson natin before. Nung pinatong ni John the Baptist, yung kamay niya sa ulo ni Jesus, ang pagbaptist ilulubog Baptizo sa original word, ilulubog. Hindi yung wisik, hindi yung buhos. Baptizo, ilulubog na ganon. Simbolo yon ng lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Magmula pa kay Adan at Eva, and even in the future, inilipat ni John the Baptist kay Jesus. That's one of the most beautiful simbolo na inilipat sa kanya. Kaya sabi ni Jesus, kailangan mong gawin to para matupad ang lahat ng katuwiran. Because lahat tayo ay makasalanan, pero ang Diyos ay matuwid. And because of that, nagiging matuwid tayo dahil sa katuwiran o righteousness ni Jesus. At dito yon. At dito, sabi ng mga Pariseo, shortcut na lang natin. Sabi niya, ayaw namin yung Kasi hindi sila naniniwala niya, Diyos siya. Ba't kami magsisisi? Ba't kami tatalikurin yung kasalanan namin? Sa kanila, hindi kasalanan yung ginagawa nila Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. Magpabaptize na lang kami. Parang shortcut ba? Pero sabi ng Diyos, sinong maluloko? Sabi ni John the Baptist sa kanya, sinong lulukoyin nyo? Akala ba ninyo maliligtas kayo sa apoy ng impyerno? Sabi ni John the Baptist. So dito, hanggang dito, sabi niya, sino nakapangyarihan? Hindi nila naintindihan. Ito, gawa ng Diyos at plano ng Diyos talaga. And then 5, kaya nag-usap-usap sila kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya
sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? And then 7, kaya't ang sagot na lamang nila ay, hindi namin alam, di ba? So nakaka-relate kayo kapag meron tayong tinatagong kasalanan, di ba? Pag tinanong ka, ewan ko, malay ko. Sinong kumuha ng 5 piso ko rito? Di ba? Malay ko. Di ba? So, the same, parang safe answer, di ba? Parang safe answer na para makaligtas ka dun sa, kung minsan ikaw nga yung kumuha, di ba? Ikaw nga yung kumuha, hindi mo maamin, di ba? So, hindi namin alam. Kaya nagtuturo si Jesus araw-araw para malaman din natin. At tanong kay ni Jesus, ba't ka nasa impyerno? Sabi ni Jesus sa iyo, hindi ko po alam eh. It's a lie. Alam mo. Kasi sinabi ni Jesus, lahat ng tao maririnig yung ebanghelyo. So hindi siya papayag na hindi mo nalaman yon. Kaya lang, hindi ka talaga nakinig, hindi ka talaga naniwala. So on that day, hindi mo masabi kay God na hindi ko po kasi alam eh. Hindi ko po kasi alam na kapag hindi ako naniwala sa iyo, pupunta ako ng impyerno. It's a lie. It will be a lie kasi hindi papayag si Jesus na hindi mo marinig yung magandang balita sa Kanya. And then pangatlo, panghuli natin, of course, ayaw mo, diwag, parusa ang kasunod nun. Alam naman na natin yon. Kahit ang magulang, di ba, dinidisiplina mo yung anak, kapag talaga sumobra na yon, ano talaga yon? Meron ng parusa o disiplin na sinasabi. Sabi niya sa 8, kahit sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatan upang gawin ng mga ito. Kumbaga sa computer game, wala na akong sasabihin sa iyo. Kasi hindi ka naman maniniwala eh. Alam ni Jesus, tatanggalin ka niya. Kahit dito sa simbahan, ang merong worship tip dyan, alam nila, at stricto po talaga ako, alam nila. Kasi mananagot ako kay God, di ba? Kapag sabi niya, napahamak yan, ikaw yung mananagot. So, takot ako doon. Kaya kahit sabihin nilang, napaka-stricto mo naman kasi pastor eh. Kapag hindi ka, sabi ko, hindi ako nagtatanggal, pero ang Diyos ang magtatanggal sa iyo kasi alam niya kung pinagluloko mo lang kami, lalo na yung Panginoon. So ito yon, sabi niya, tama na, wala na akong sasabihin sa iyo. Ito yung nakakatakot. Ito yung nakakatakot. Na darating ang oras, hindi ka na papupuntahin ng Diyos dito. Kung nakikita niya, it's not honoring Him. Naintindihan niyo, hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. Hindi dahil gusto natin, nandito tayo. Kahit ngayon nandito tayo dahil gusto ng Diyos yon. Meron siyang magandang plano sa iyo. So dapat ang attitude natin, salamat po o Diyos, dinala mo ako rito. Kinakausap ka niya sa pamamagitan nito. Pero darating ang araw, kapag talagang ganun ang ginagawa mo, katulad nila, hindi ka na, gusto mo yung pumunta. Madali lang yan eh. Gusto mo lang pumunta, ano gagawin lang ng Diyos? Tanggalin niya yung, hindi niya pagalingin yung nararamdaman mo. Tama? Hindi ka na siyempre makakapunta. Anong gagawin mo? Pastor, buhatin mo ako, nandito ako sa ground floor. Eh, si pastor pa bubuhat sa'yo, hindi ka kayang buhatin, di ba? So, yun eh. Ang katotohanan doon, God is sovereign, makapangyarihan siya, mapagpasensya siya, pero merong hangganan. At dito umabot sa hangganan. Wala na akong sasabihin sa inyo. Hindi ko na sasabihin sa inyo yung katotohanan. Hindi ko na sasabihin sa inyo yung daan. Hindi ko na sasabihin sa inyo yung paraan para maligtas ka. Dumating na sa punto. At hanggang ngayon, ginagawa ng Diyos yun. Merong hangganan po yung gracious patience niya. Merong hangganan yun. Hindi niya papayagan na bastusin natin siya kasi siya yung Diyos. And then parang hanapin ng naliligaw, ito yung purpose niya. Kung sa tingin mo, hindi ka naman naliligaw, abay, hindi ikaw ang target ni Jesus. Kung sa tingin mo, ligtas ka naman dahil marami kang ginagawang kabutihan, sa tingin mo, marami kang tinulungan, ligtas ka na, hindi ikaw ang purpose ni God. Ang hinahanap ni God, yung alam niya na spiritually bankrupt siya. Naiintindihan ko na, Panginoon, wala pa talaga ako magagawa para makapunta ako ng langit, tulungan mo po ako. Yun ang hinahanap ni Jesus. Yung hinahanap ni Jesus na alam niya kahit anong gawin niyang kabutihan, walang punto sa Diyos yun. Kasi ang lahat na magandang gawa ay hinantulad ng Diyos sa isang
Maruming basahan, yun eh. So, wala tayong pwedeng gawin para magkaroon tayo ng credit kay God. Kaya ang kaligtasan, it's a free, libreng regalo na hindi mo siya kayang tumbasan, hindi mo kayang bilhin. Ito yung gusto niyang maintindihan. Ito yung hinahanap ng Diyos. Yung naliligaw, God, gusto ko pumunta langit, pero saan ba yung daan? O sabi ni Jesus dito, o susunod ka ba? Kung gusto mo talaga, susunod ka talaga, di ba? Hindi ka na mangangatwiran. God, ang dilim naman dyan, ayoko dyan. Hindi ganon. Kasi, naliligaw ka, pag sinabi niya, alika, sama ka, sasamahan kita, sunod ka kahit na natatakot ka, kahit na ayaw mo. At kung minsan, tusubukan ka pa niya. Remember? Kaya mo bang iwanan yan? Hindi ka, sunod ka sa akin. Leave everything behind. Mahirap yon, pero susubukan ka ng Panginoon. Sabi ng Jesus, pwedeng darating ang time, hindi ko na sa'yo ituturo yung daan. At tunay na maliligaw ka na talaga. Ang tunay na walang hanggang kaligawan, yung punpunta ng impyerno. Ito yung katotohanan nun. Hindi mo masisisi ang Diyos. Ginagawa niya, hanggang ngayon, kahit ng umaga, ginagawa niya. Sinasabi niya, huwag mong antayin na maubos yung inihanda kong pasensya para sa iyo. Merong hangganan ang lahat ng bagay. So sabi niya, yung mata, tenga at isip mo, control ng Diyos yan. Kahit anong gawin mo, kahit na mag-cum laude ka pa, kahit mag-aral ka pa sa lahat ng university, kapag hindi ka binayaan ng Diyos, walang mangyayari sa iyo. Hindi kayo nagtataka. Marami tayong mga pinuno, hindi naman lahat. Marami tayong pinuno. Mga nag-aral pa sa Harvard dyan, nag-aaral sa magagandang eskwelahan, mga pangunahing university sa Pilipinas, mayayaman, buena di pamilya, edukado, professional. Bakit nagnanakaw? Because walang Diyos sa kanya. With God, hindi niya gagawin yun, tama? Professional ako, galing ako sa buena di pamilya, nag-aaral ako ng matataas na prestigious university, tapos magnanakaw ako sa pera ng mahihirap na tao. Never. I will not do that, di ba? Pero kung wala siya sa Diyos, ang nasa kanya, ang demonyo, tuturuan siyang magnakaw, manira, at pumatay. At yun ang nangyayari ngayon. Kaya sabi ni Jesus, He felt compassion. Nung makita niya yung maraming tao, He felt compassion. Bakit? Bakit siya naawa sa kanila? Kasi hindi nila alam yung katotohanan na kailangan nila ang Diyos. Di ba? Pag naintindihan mo kasi yon, natural, magkakasakit tayo. Pag naintindihan mo yon, magkakasakit ka, ang unang pupuntahan mo ay sino? Ang Diyos, kung naintindihan mo. Pag hindi mo naintindihan, sino unang pupuntahan mo? Kung wala ka pang doktor, quack doctor, di ba? Kahit quack doctor, pwede na. Pero namimiss mo yung sinasabi din ni Jesus. Sabi niya, unahin mo lang ako. Walang masama pupunta ka sa doktor, walang masama pupunta ka sa butika. Di ba? Pero unahin mo muna ako. Panginoon, ano pong gagamitin mo po para gumaling itong karamdaman ko? Panginoon, bigyan mo po ka ng karunungan galing sa langit para mapangalagaan ko po yung katawan ko. Panginoon, ikaw po yung greatest healer. Ano sabi pa ng Diyos na hindi natin ginagawa? Di ba pag may karamdaman ka, sabi ng Diyos, tawagin mo ang pinuno ng simbahan, ipag-pray over ka. Diba? Nakakalungkot ko minsan, pastor, nagulat na lang siya, patay na yung isang member. Hindi man lang niya na alam na nagkasakit pala yun. Sana man lang na ipag-pray. Sana man lang na lay hands. Kasi utos ng Diyos na hindi natin nagagawa, na kapag meron kang sakit, tawagin mo yung pinuno na simbahan, magpa-pray over ka. If God chooses to heal you, real time, pagagalingin ka ng Panginoon. So sabi niya, ang sumpa ng Diyos, yung mata hindi nakakita, yung tenga hindi nakakarinig, isip hindi nakaunawa. Ang Diyos lang pwedeng mag-ayos diyan. Kaya makita mo yung medical field natin ngayon, may sinasabing mga schizophrenia, may mga ADHD. In reality po, wala naman talaga yon. Meron talagang brain problem. Halimbawa, nauntog ako, o nilagnat ako ng mataas, nagkaroon ako ng meningitis. Yun talaga, brain problem. Pero yung sinasabi nila ngayon po na yung mga nagpapakamatay, yung mga nadidepressed, nagiging anxious sa mga daling problema. In reality sa Bible, hindi siya real. Bakit kamo? Kasi hindi tayo tinuruan paano makakope up sa buhay. Nakuha nyo? Na parang tinuro sa atin puro comfort, tinuro sa atin puro saya. Hindi naman ganun eh.
Eh kung gusto niyo puro init na lang, wala nang ulan, dapat may init, may ulan, may dilim, merong liwanag, merong saya, merong lungkot, merong tawa, merong iyak, di ba? Merong sakit, merong walang sakit. Hindi tayo na-train. Ang gusto natin, the same. Sa simbahan, Pastor, wag natin pag-usapan ng impyerno. Puro langit na lang. O yes, masaya ka nga. O pupunta ka ng langit tapos di mo natututunan. Sabi ni Jesus, pag nagkamali ka, akala mo lang, nasa langit ka, nagtaka ka, bakit ka sa impyerno? So ito yun, hindi po pwede. Hindi po pwede. Dapat matuto tayo na life is difficult. Kayo mga magulang, the same. Turuan yung mga anak nyo. Anak, hindi naman pwedeng puro manok na lang yung ulam natin. Baka mamaya magkaroon na kayo ng pakpak, di ba? Gawin mo na lang joke na gano'n, di ba? So, dapat matutunan na lang na maging strong sila. Na pag may bagyo, alam mo pag may bagyo, anong pinapanalangin? Panginoon, wag po kami daanan ng bagyo. Saan dadaan yung bagyo? Sa kapitbahay mo. Ang ipanalangin mo dapat, Panginoon, patatagin mo po ako kahit sa in the middle po ng bagyo, kaya ko pong tumayo sa biyaya mo. Hindi yung papupuntay mo yung bagyo doon sa kapitbahay mo, di ba? So ito lang, ang Diyos lang ang pwedeng kumilos talaga dyan. Si John the Baptist saka si Jesus, para silang package deal. Di ba, forerunner si John the Baptist? Pag hindi ka naniwala kay John, hindi ka maniniwala kay Jesus, ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Kung hindi ka maniniwala kay Jesus, hindi ka maniniwala sa Diyos Ama, hindi ka maniniwala sa Diyos Holy Spirit, banal na Espiritu, di ba? So it's a package deal actually ang paniniwala sa Diyos. Huwag mong ibigay sa mga baboy ang iyong perlas, ito yung parang sinasabi ni Jesus. Total, binababoy niyo ako, wala na akong bibigay sa inyong kayamanan, wala nang perlas. Kasi ito yung holy thing, ito yung word ni God, ito yung katuruan niya, hindi na ibibigay kasi bababuyin lang yun. Remember, yung baboy kahit na shampoo mo pa yan, gusto mo i-pedicure mo, gusto mo i-manicure mo, di ba? And then i-blower mo para maging makitong pink na pink yan kapag bata, di ba? Pero pag binitawan mo yan, saan pupunta? Doon sa putik. Kasi baboy talaga siya, nature niya yung pagiging baboy. Kaya sabi niya, huwag mong ibigay ang perlas mo sa baboy. Hindi mo pinaniwalaan ng isa, wala nang ibibigay sa iyo. So tatandaan, merong hangganan po. Mahal tayo ng Diyos, mahaba yung pasensya niya, slow to anger, hindi siya agad magagalit, pero merong hangganan po. So wag naman nating abusuhin yung kabutihan ng Panginoon. Sabi niya Genesis 6:3, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. So the same dito. Remember, when God created humans, they were created in God's image. Walang kamatayan po nung kinreate ni God si Adan. And then si Eva. Hindi kinreate si Eva. From Adan, kinreate si Eva, di ba? Pero walang kamatayan. And because of sin lang, nagkaroon ng kamatayan. Pero remember, si Adan umabot pa siya ng 930 years old. Ganon yung pagpapasensya ng Diyos. Kaya lang, after noon, panahon ni Noah, sobra na yung kasamaan ng mundo. Parang ngayon, sobra na ang kasamaan. Nakakatakot na sa labas, di ba? Nakakatakot na. Kahit saan ka pumunta, nakakatakot na. Iba na talaga yung mundo. This is part of the sinful nature ng corrupted na earth. So dito, nilagyan na ng hangganan. From walang kamatayan, nabuhay pa sila 900 years old, close to 1,000, and then ngayon, hanggang sa generation natin, 120. Hindi natin alam kung merong pang next yan na paano kaya kung 25 na lang. 25 na lang yung binigay na limit ng Diyos, di ba? So Nehemiah 9:30, sabayin niyo ako, maraming taon na pinagtiisan mo, Panginoon, sila at binalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit hindi pa rin sila nakinig, kaya't pinasakop mo naman sila sa mga dayuhan. Hanggang ngayon, the same. Bakit ka natatalo? Bakit ka nalulugi? Bakit ka naghihirap? Malamang dito, hindi yung sisisihin mo sisisihin mo yung gobyerno, sisisihin mo kung sino sisisihin mo yung barangay. Paminsan-minsan din naman, tingnan mo yung sarili mo. Kaya di ba pag nagtuturo ka, remember nagtuturo ka, o yung tatlong daliri mo nakaturo sa'yo, ikaw kaya. So paminsan-minsan, maging realistic ka. Baka naman ako yung dahilan kung bakit hindi ako mawala sa kahirapan. Remember,
Baka naman wala ko talagang relationship kay God. So tingnan mo rin yung sarili mo. Be accountable din sa sarili mo. Hindi ka na nakikinig, sabi niya, aayaan ka ng Diyos na matalo ka talaga. Hindi ka magtatagumpay. And then Jeremiah 11:11, sabayan niyo ako. Kaya't binabalaan ko sila na sila'y aking lilipulin at wala isa mang makakaligtas. At kapag sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila. Yun. Kapag hinayaan mong umabot sa hangganan yung grace ni God, yung pagmamahal niya, inabuso mo, darating ang oras kahit lumuhod ka pa yan, umiyak ka pa dyan, malinaw ang sinabi ng Diyos, hindi ko napakapakinggan ang iyong panalangin. And then Luke 19:42, sabi ni Jesus, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang nakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa inyong paningin. Hindi na ipapakita ng Diyos sa iyo. Hayaan ka na niyang manatiling bulag, manatiling pingi, manatiling mangmang. So wag mo, kaibigan, aantayin dumating yon. Ngayon pa lang, God, tulungan mo po ako. Wala po akong pwedeng ipagmalaki po sa iyo. Patawarin mo po ako, turuan mo po kung pagsisihan ko po yung kasalanan ko. At gusto ko pong sumunod, magpasakop po sa iyo. Huwag mo antayin na game over. Hindi katulad ng computer natin na pwede kang bumili o pwede kang mag-request ng life doon sa ibang kaibigan mo. When God said it's over, it's over. So huwag mong intayin na umabot sa ganon. Ngayon pa lang, kahit para makasiguro ka, God, ayoko pong umabot doon. Ayoko pong abusuhin ka. Wala na akong sasabihin pa, sabi ni God. Huwag mong antayin. Kaibigan, at dumating yan. And remember, someday, lahat tayo, haharap tayo sa Kanya. Ito yung pinakamasakit na sasabihin ng Diyos sa iyo. Umalis ka sa harap mo. Hindi kita kilala. At pag hindi ka nag-ingat, nung nag-worship ka pa sa ECF Center, hindi kita kilala. Bakit? Hindi ka talaga nakinig, wala kang relationship sa Kanya. Nakakatakot po yun. Remember, yung mga ginamit niya sa mga parables, wala silang name. So ikaw, as God is concerned, wala kang name kasi hindi na isulat ang pangalan mo sa libro ng buhay kahit na perfect attendance ka pa dito sa ECF. Ang tinitignan ni God, hindi yon. Ang tinitignan niya itong puso. So wag mo nga hayaan. Panginoon, konti lang pong naintindihan ko pero gusto ko pong maintindihan. Magpakumbaba ka at makita mo yung Panginoon. Kasi sayang kaibigan na when God said it's game over, for you, hindi general, wala na po. Hindi pa bago-bago ang isip ng Diyos, hindi natin katulad. At yung pag-aabuso natin sa Kanya, merong hangganan. Tama na ang katigasan ng ulo. God, tulungan mo po ako matutong magpakumbaba. Yung pong ulo ko po pa, gawin mong malambot na o mapangunawa na. Kasi nakakatakot kaibigan na alam ko ayaw niyong marinig ito, ayaw niyo ng karamihan ng simbahan kung gusto mong maraming pupunta sa iyo. Gusto mo yung feeling good? Maganda yon, pero hindi eh. Sabi ni Jesus, you have to tell them the truth and the truth will set them free. Kasi pag hindi, mananagot po ako sa Diyos. Sabi niya, kapag hindi mo sila binalaan at sila'y napahamak sa impyerno, sinong mananagot? Ako man. Ikaw ang mananagot sa akin. Kaya kailangan ituro lahat. Hindi lang yung masarap sa pakiramdam. So tayo po tumayo. So again, tatandaan niyo yung pagtutuos. Dadaanan natin yan. Tatanungin ka ng Diyos for accounting. And then ang kasunod nun ay yung pagpaparusa. So para simulan yon, kapakumbabaan. Kahit ngayon, kung merong pride, kung merong pagmamalaki sa puso mo, hingin mo sa Diyos, God, alisin mo po yung pagmamataas ko, yung kayabangan ko, at tulungan mo po akong magpakumbaba sa iyo. Ama, salamat po. Dahil nakikita mo po yung bawat sitwasyon po namin at nakikita mo po yung puso po namin. At hindi po lingid sa iyo, O Diyos. Pero salamat po dahil nandito po kami. Ikaw po yung may kagustuhan nun. At mangyayari po yung magandang kalooban mo sa bawat isa po sa amin. Kaya alam mo rin po kung merong dito na hindi paligtas, O Diyos. Kahit ngayon po, O Diyos, dinadalangin ko
yung taong yon na magkaroon ng tunay na relasyon po sa iyo, na tunay na hindi man niya maintindihan lahat, yung tunay na pagpapasakop po sa iyo na ang itinuro mong simple sa amin, pagsisihan ng kasalanan, talikuran po. At kami po ay sumunod po sa iyo. Kaya patuloy ka pong mangusap sa bawat isa po sa amin at mangyari po yung magandang plano mo po sa buhay po namin. At salamat din po na dito sa ACF Center, ginawa po pong every Sunday ang communion. Napakaganda po. Ako natutuwa po ako kasi ang pinaka-main purpose po ng communion ay para ang utos mo, alalahanin po namin parati kung paano mo po pinayaran yung kasalanan po namin. At tuwing inaalala po namin yung